everyone, kaya January 15 from next day part 1 evening edition shares my manila. Balik mo to ko 21 guys kay mag-celebrate ko og Santo Niño. Wala pa na ako gibulingon ng color blue nga sanina. Siguro mabalik pa ko dito taw-taw. Naglalaro ang isang clerk ng tindahan sa kanyang cellphone nang may pumasok na 4 na lalaki at nagsimulang kumuha ng mga paninda. Sinubukan niyang sabihin sa kanila na magbayad ngunit nauwi sa isang malakas na suntok sa mukha. Isang gangster ang bumulot ng kutsilyo. Pinagbantaan ng clerk na buksan ang counter, ngunit walang gaanong pera dahil ginagamit ng karamihan sa mga customer ang kanilang mga card upang magbayad kapag namimili. Kinuha ng gangster ang maliit na pera at pagkatapos ay hiniling na buksan ng clerk ang safe na nasa likod niya. Biglang humakbang ang isang dalaga sa counter. Malinaw na hindi pinapansin ang pagnanakaw na nangyayari. Sinusubukan niyang bayaran ang kanyang mga pinamili gamit ang isang malaking halaga ng pera ngunit walang sapat na panukli para sa kanya. Siya pagkatapos ay mahinahon na kumuha ng sukli mula sa bag ng mga magnanakaw ngunit ang mga lalaki ay nagalit kaya tinutukan siya ng kutsilyo sa kanyang leeg. Sa isang iglap ay sinimulan ng babae na ibagsak ang mga bills gamit ang isang lata ng pinya bilang tanging panlaban niya. Isa-isang pinabagsak ang mga gangster hanggang sa napahiga silang lahat sa paanan niya. Pagkatapos ay mahinahon niyang sinabi sa natatakot na clerk na babayaran din niya ang lata ng pinya na may kutsilyong nakaipit sa loob. Ang babae na si Akju, na isang dating bodyguard, ay namumuhay ng mag-isa at malungkot. Isang gabi, nakatanggap siya ng tawag sa cellphone mula sa kanyang matagal ng kaibigan na si Mindy, na nasa malayo na gumaganap bilang isang balerina. Si Mindy ay tila kinakabahan at nag-aalala at hiniling kay Akju na hanapin siya. Nang maramdamang may mali, sumakay si Akju sa kanyang motorsiklo para pumunta sa kanyang kaibigan at nagpas siyang huminto sa isang tindahan sa tabi upang kumuha ng maiinom para sa kanilang dalawa. Sumakay siya ng elevator patungo sa apartment ni Mindy at pinindot ang doorbell, ngunit walang sumasagot. Tinawag niya ang kanyang kaibigan, ngunit nang wala pa rin siyang naririnig na sagot ay nagpasya siyang pumasok dahil alam niya ang code sa apartment. Pumasok siya sa makulay na apartment at tumulong sa kwarto ni Mindy kung saan nakita niya ang isang box na nakabalot sa ibabaw ng kama. Binuksan niya ito para lang makahanap ng isang pares ng ballerina shoes at isang note mula kay Mindy na nagmamakaawa kay Akju na maghiganti para sa kanya. Sinimulan ni Akju na hanapin si Mindy sa apartment at pagkatapos 7 kutsara ka nun. tawagan ng kanyang cellphone na marinig niyang tumutunog ang cellphone 7 tinidor. Canton, halang, continue for this. Alright. Ngunit sinalubong din siya ng nakakatakot na estado ng kanyang matalik na kaibigan na walang buhay at duguan sa bathtub at isang kutsilyo na nakalatag sa tabi niya. Natulala si Akju sa gulat at baka sa mukha niya ang sakit kahit pilit niyang nilalabanan ang kanyang emosyon. Naalala niya ang unang beses na nakilala niya si Mindy noong bodyguard pa siya. Si Mindy ay nagpapatakbo ng isang tindahan ng cake at si Akju ay dumaan para bumili ng cake. Iniisip ni Mindy na siguro ay para ito sa kanyang kasintahan o sa kanyang matalik na kaibigan, ngunit ito pala ay para kay Akju mismo dahil ngayon ang kanyang kaarawan. Doon na ibinunyag ni Mindy na magkaklase pa sila noong high school. Lumabas ang dalawa para sa hapunan at mula doon ay nabuo ang isang matalik na samahan. Tiningnan ni Akju ang tala na iniwan ni Mindy para sa kanya at nagpa siya na kailangan niyang tuparin ang huling kahilingan ng kanyang matalik na kaibigan. Ang tala ay nagpapahiwatig ng isang taong kilala bilang Chef Choi ang may pananagutan sa kanyang pagkamatay at si Akju ay nagsimulang magsaliksik tungkol sa pangalan. Nakahanap siya ng profile sa isang social media platform na pinamamahalaan ni Chef Choi na nagbebenta ng mga sushi bilang cover sa kanyang pagbebenta ng droga. Anong ka tinidor? Pagkaraan ng ilang sandali, tumugon ang account, tumatanggap lamang ng bayad gamit ang Bitcoin. Nagtanong din ito kung ilang pakete ng sauce ang kailangan niya, ngunit nang sabihin niya na isa lang, nag-log out ang account sa chat. Ang isa pang flashback ay nagpapakita kung paano unti-unti sinimulan ni Mindy na baguhin ang buhay ni Akju, kumuha ng mga nakakatawang larawan ng magkasama, nag-explore at Isa ka nagbahagi ng kutsara. mga espesyal na sandali sa kanilang buhay.
Napagtanto ni Akju na siya ay naging walang awa at malayo at inantong pa nga sa punto na wala nang halaga sa kanya ang buhay sa kanyang trabaho at hindi nag-aalala para dito. Ngunit nung makilala na si Mindy, napagtanto niya na ang buhay ay maaaring maging masaya. Siyam ka buok tiga. Si Akju na narinig lang ang ito ni Mindy. Sumagot siya ngunit hindi siya nagsalita at sa linya, pinagbantaan siya ng isang lalaki na ilalantad siya at sisirain ang kanyang reputasyon at buhay kapag hindi niya ito sinupot sa isang tulay sa alas 2 ng umaga ng gabi iyon. Sa tulay, isang magandang kotse ang huminto sa tabi ng dalawang lalaki at isang mahabang buhok na lalaki ang lumabas at nag-abot ng ilang package. Pinagmamasdan ni Akju ang eksena sa malayo at nakitang matapos ang deal. Muling tumunog ang phone ni Mindy at napagtanto ni Akju na ang lalaking mahaba ang buhok ang tumatawag. Nagpasya si Akju na sundan ang kotse ng lalaki at nakita siyang nagmamaneho patungo sa isang napakalaking compound na may malaking gate. Si Akju ay nagpatuloy sa paglalakad kung saan nakita niya ang napakalaking bahay ngunit nagpasya na umalis. Kinaumagahan, ang lalaki na si Choi ay nagpapakita ng kamanghamanghang lakas ng mga bisig at pagkontrol sa katawan na nagpapahiwatig na siya ay higit pa sa nakikita ng mata. Umalis si Choi sa kanyang compound Alright. kasama magandang number na walang kamalay-malay na mabilis na dumaan kay Akju. Muato ko karon ng 21 fiesta sa Santo Niño dito. Nagsayaw-sayaw, mga deboto, mga believers. Actually, grasya, nagsayaw-sayaw ko pero not so much. Ulaw man ko. Pero magdala akong Santo Niño taod-taod. Naman na sa parador nakatahan ko. Kita-kits na Defex Vlog. Thank you for 7:58 p.m. Love you.